Hello kabayan! Kamusta po kayong lahat? Welcome again sa channel ko which is Bayan Ko Reactions. Itong episode nito ay regarding ito sa hearing ng Supreme Court by Honorable Justice Amy Lazaro Javier. Paano niya ginisa si Solicitor General Minardo Guevara. Kaya regarding sa yung inutang natin sa budget sa South Korea, ano ba nangyari yun? Kaya kung gustuhan po niyo itong video nito, don't forget to like, subscribe, write any comments, and share. And don't forget to click the notification bell. Let's go, guys, and watch this. The OSG enumerated some of these projects, including routine maintenance of national roads, the Panay-Guimaras-Negros Island Bridges, or the PGN Bridges project, and payment of right-of-way. These are all construction projects, Mr. Solicitor General, correct? Not all of them, Your Honor. All Some right. of them pertain to health projects. No, I'm talking about the routine maintenance of national roads, the PGN Bridges project, and payment of right-of-way. Kita niyo guys, itong legal document, ang PhilHealth, yung reserve fund shall set aside. Yung ibig sabihin, yung reserve fund may magagamit na i-transfer doon sa construction project ng PGN. Ang PGN kasi yun ang mga connecting bridges from Panay, Guimaras to Negros. Yun ang plano nila. I-connect yung areas niyan from the area of Panay, Guimaras, and Negros. Bakit walang nangyari? At saan na ba ang budget? Naubos na ba? At saka nakalagay sa itong last portion, yung last paragraph, no portion of the reserve fund or income thereof shall accrue to the general fund of the national government or to any of its agencies or instrumentalities. Kaya hindi dapat yung gamitin dahil hindi naman construction, wala namang kinalaman ng PhilHealth dahil yung PhilHealth in nature, health program, health projects lang yung sa kanila. Hindi naman sila belong sa construction or infrastructure project. Bakit naman ikukunin, isisiro pa nila ang budget ng PhilHealth? Yun ang malaking kalukuhan. So, let's continue. Let's go further, guys. Correct? In a sense, they are Yes, routinary, ordinary expenses They of they expenditures. pertain to construction projects of the government, correct? Infrastructure. Yes. You can call it that, infrastructure projects, all right. With respect to the PGN Bridges project, per DBM's budget of expenditures and source of financing FY 2024 report, the PGN Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So while funding a project that is already fully funded.
under the category of unprogrammed funds. I didn't quite get the Programs. question, Yes. Your Honor. Pardon me. Yes. See guys, hindi nakasagot, hindi naintindihan ni Solicitor General Guevara. Para siyang natangtide, yung masyadong nabaluktot yung dila niya. Ano yung isasagot niya? Huli ka, Minardo Guevara. Akala ko magaling abogado ka. Pero naubusan na. Naubusan na yung stock knowledge ng utak mo. Naubusan ka na ng ideas paano mong malusutan. Kaya wala kang masagot. Dahil bakit pa yung may urgency, kukunin mo pang budget ng PhilHealth para lang i-dagdag sa isang project, na construction projects na fully funded naman ng South Korea. Kaya nga umutang doon. Ang masakit pa diyan, saan na ba ang mga tulay? Ibig sabihin, yung budget yung inutang na budget, wala na, ubos na. Pero ang tulay, hindi pa makita. Dahil hindi pa naumpisahan. Kinunan pa ang budget ng PhilHealth. Naubusan tuloy. Zero. Ayun. Sino ba ang mga kamay, mga malilikot na kamay ang nagnakaw niyan? Ikaw talaga, President Bobo Marcos, pananagutan mo ito dahil ikaw ang nakakalam niyan. Ikaw ang pasimuno niyan. Ikaw talaga, expert liar ka. Hindi ka naging lawyer. Kagaya ng ama mong lawyer, liar. Ikaw, purely, solo, yung, expertise mo, being a liar. Kaya, Minardo Guevara calling for Solicitor Minardo Guevara, nakakahiya ka. Dapat ikaw ay kasuhan, mananagot ka niyan. Magsasabi ka ng totoo sino yung mga taong involved ng yung pagtatransfer ng mga budget ng PhilHealth, health budget doon sa construction budget. Bawal yun. Gago. Huwag mong gawin yan. Kaya magsabi ka ng totoo sino yung mga tao na yan. Kaya sabihin mo sa amo mong adik, si President Bobo Adik Marcos, na ano yung ginawa niya ngayon ay babalik yan sa kanya. Dahil either mag-people's power or mag-kudita, mapapalayas rin siya kagaya ng ama niyang luko-luko. Kaya ang mga taong bayan sana sa darating na panahon maging presidente, ito request ko lang kay BP Sara, sana kung maging presidente ka, dapat tanggalin yan si Marcos diyan, senior sa libingan ng mga bayani dahil hindi naman siya hero. Ano bang nagawa niya sa bansa niya sa panahon ng Second World War? Hindi naman siya naging hero. Manloloko pa. Kaya itong gagawin nating it's a separate video itong next time, itong pagiging hero daw ni Marcos. So mga kababayan, i-continue po natin ito
itong episode nito, tapos na ito. So, yung tinukoy kung pangdadaya ni Marcos Sr., pangluloko niya na naging hero daw siya sa Second World War. Tatalakayin po natin yan sa separate video. So, thanks so much for your time, mga kabayan. And see you then next time. Bye.